why naandito tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. So, ayan. So, sige, siguro bago tayo mag-proceed, okay lang po, tayo po muna tayo. Magpe-pray muna tayo. Pray muna tayo. Ayan. Okay. So, let's pray. Okay. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay safe mong dinala sa church namin, Panginoon, para ikaw ay papurihan, pasalamatan, luwalhatiin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at may pagkakataon kami matutunan ang iyong mga salita na ibabahagi din namin, Lord, lalo-lalo na sa mga mahal namin sa buhay, sa mga 10 names na sinusulat at pinagpipray namin sa inyo. Lord, sa gabing ito, Lord God, nawa maibaba mo yung presensya mo sa puso ng bawat isa at maintindihan namin, Panginoon, yung topic na aming pagsasaluhan sa gabing ito, which is topic number 4, yung Roman roads. Lord, maraming salamat. Buo na ang panalangin, Panginoon. Gawing bukas ang puso't isipan namin. Lahat ng matututunan namin ngayong gabing ito ay aming mai-apply na. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. So, by the way, ayan, sige. Lahat naman po may may manual. May manual. Ayan. Kasi, wala tayo ngayon yung natin, yung ipa-flash natin. So, gagawin natin ngayon, nag-aaral siya, isa. Sige, ito na lang isa. Para at least, yun yung pinakapagbabasihan natin. Kasi, wala tayong ipa-flash. Oo, yung natin connection. So, sige, balikan lang natin Saan tayo nagtapos pala last week? Naalala nyo sa tayo yung last topic? The bridge, yan, kay Kuya Beto. So, the bridge. Sa the bridge. So, dapat, bago tayo pala umabot muna sa topic number 4. Okay, so dapat, doon pa lang sa topic 1 and 2, guys, na paano na natin. Na-convince na natin yung mga tao na kausap natin, yung mga nagpa-Bible study na. Dapat na-convince na natin sila na magpasa ng Bible. Doon pa lang sa topic 1 and 2. Okay, kasi kapag doon pala sa topic 1 and 2, sa intro, sa John 8:47, why do we need to study the Bible? So, kung doon pa lang, hindi na natin sila na-convince na magbasa ng Biblia. So, mahihirapan na tayong papaniwalain sila doon sa mga susunod pa nating i-discuss sa kanila. Okay? So, kaya bago tayo mag-proceed doon sa topic number 4, which is yung pag-usapan natin yun, dapat 1 and 2 pa lang, na-instill na natin sa kanila yung Bible na basahin nila. Okay? So, sunod dito ay napunta tayo sa topic number 3, which is yung the bridge. So, sa the bridge, dapat, ito pala, isa pang take note, dapat sa ending pa lang ng topic number 3 ng the bridge, ang goal natin dito is maintindihan nila yung pagtawid. Okay? So, kung paano from kasalanan ang tao muling nakabalik sa Lord. Dapat pumalakpak sila doon pa lang sa topic number 3. Pagtapos ng topic number 3, yun yung i-take note nyo. Dapat namangha sila na, ay, ang galing ni Jesus. Yung pala yung naging way para tayo maligtas. Okay, so dapat sa end ng topic number 3 ng the bridge, pumalakpak yung kausap nyo. Kasi kung hindi sila pumalakpak, ibig sabihin, hindi nila naiintindihan. Tama yun. Okay? So, ano po bang meron sa Roman roads? Yan, sa Roman roads. Ano yung mga naalala niyo mga verses dyan? Ay, may mga ano na tayo May manual na tayo lahat okay lang. Nandun Okay lang, meron naman matindi. Okay lang. So, dahil yung the bridge, ito guys, take note, dahil yung the bridge, siya yung unang topic about salvation. Yung Roman roads naman, siya yung ikalawang topic about salvation. Okay, so actually lahat itong topic 3, 4, 5, and 6, take note chapter 3, 4, 5, and 6, lahat ng yan, ang focus niyan is i-discuss sa atin kung paano maligtas. Lahat ng topic na yan is all about salvation. Okay? Kaya, itong Roman road, since pangalawang topic siya about salvation, kailangan natin itong ma-instill sa kanila. At napaganda ng flow nitong ang sarap i-discuss nitong topic na ito. Okay, so doon muna tayo sa first part ng ating Roman roads. Dahil dito, ayan sabi dahil sa pagsuway ni Adan, lahat ng salinlahi ng tao ay naging
makasalanan. So, okay lang po ba, paikot ko na lang, siguro start ko na lang sa, dito na lang, kay Brother Lawrence, Brother Lawrence. Sige, Romans 5:12, sige, basahin mo na natin. Romans 5:12. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Yun, dahil sa kasalanan ng dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. Okay, so yung topic natin sa The Bridge, di ba, sabi nga natin yung Roman road is kadugtong siya ng The Bridge. Yung topic natin sa The Bridge, doon pinaalala sa atin kung paano ang tao nagkasala. From Eva at Adan. Okay, ibig sabihin, nung mga unang part na yun, wala pa palang kasalanan yun. Yes, sabi dito sa Romans 5:12, dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Lumaganap kasi ang kasalanan nung time ni Eva at Adan. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Okay? Dahil lumaganap ang kasalanan, doon nagkaroon ng kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, napaka-importante i-instill natin sa kanila yan. This is the continuation from The Bridge. Okay? Para mabalikan natin na paano makatawid, paano maligtas. Itong from bridge, ito yung road. Ito yung daan. Ito ulit yung daan na magbabalik sa kanila para maalala nila na dito nagsimula ang kasalanan kay Eva at Adan. Ngayon, lahat tayo nagkasala, ibig sabihin lahat tayo ay makasalanan. Ayun, lahat tayo nagkasala, lahat tayo makasalanan, lahat tayo ay mamamatay. Kasi, sabi nga natin kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sige, i-discuss naman natin or basahin naman natin siya yung kadugtong Romans 5:18. Roma 5:18. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, Adan, ang lahat ay natulang maparusahan. Ganon din naman dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, Jesus. Ito ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay para sa lahat. Yan. So, Romans 5:18, dahil sa kasalanan ni Adan, yan, binalik ulit. Dahil sa kasalanan ni Adan, so nagkasala, napahamak tayong lahat. Okay? Pero, dahil napakabuti ng Diyos, yan, binigay niya si Jesus sa atin, para yung dating pagkakasala na yun, okay, magkaroon ng chance para malinis tayo doon. Kasi, sabi nga, di ba, parang siyang curse na dinala ni Adan, Eva at Adan, na lahat magkakasala from the time na ipanganak pa lang, ngayon, bukas, magpakailanman. Ngayon, ang tao para lang maligtas is, dahil dito, ganun din naman, dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, si Jesus lang. Ito ay nagdulot ng kapatawaran at buhay para sa lahat. Okay? So, ang pwedeng magbayad ng utang mo kasi, yung walang utang. Tama? Ang pwedeng magbayad ng sala mo, yung wala ring sala. Okay? So, bakit hindi pwedeng tao yung magbayad ng utang natin? So, ito i-analyze natin maigi, internalize natin maigi kung gaano ka-importante itong itong parte na ito. Kasi kailangan namin natin na, di ba, tao ang nagkasala, pero ang Diyos ang nagbigay ng paraan para tayo magkaroon ng chance na maligtas dun sa pagkakasala na yun. Di ba? Binigay sa atin si Jesus. So, bakit hindi pwede na tao magbayad ng kasalanan? Basahin natin siya sa Romans 3:10. Yan yung kadugtong. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan, walang matuwid, wala kahit isa. There's no one righteous. Okay? Walang pwedeng tumubos sa atin. Kunwari, ako ang tutubos ng pagkakasala nung anak namin na ipapanganak pa lang. So, hindi pwede yun. Kasi kahit ako, makasalanan ako. Disqualified lahat ng taong ipapanganak sa mundong ito. Pwera na lang kay Jesus. Si Jesus lang talaga ang nakakapagligtas sa atin. So, kadugtong niya, para mas ma-explain natin maigi si Romans 3:10, is i-follow up natin si Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan, hindi naging karapat-dapat sa sukatan at paningin ng Diyos. Ibig sabihin, kahit sinong tao, kapos. Okay?
kahit sinong tao kapos. Kaya nga sa The Bridge, gumawa ang tao ng paraan para makaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano yung mga ginawa nila? Naalala natin, review? Good works. Ano pa? Religion. And kung ano-ano pang mga pag-aaral para makaabot sa pamantayan ng Lord. Pero lahat ng yun ay kapos. Lahat ng yun ay kapos. Okay? Sabi dito sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Hindi naging karapat-dapat sa sapatan at paningin ng Diyos. Kailangan natin idikdik talaga to. Kasi hawak ngayon ni Jesus ang kaligtasan nating lahat. Kasi isa lang ang qualified na tubusin tayong lahat. Which is si Jesus lang. Okay? So napakaganda ng flow. From Romans 3:10, Romans 3:23. Ngayon, basahin natin Romans 6:23. Romans 6:23, yan, i-explain dyan. Romans 6:20, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Diba? Sapagkat kamatayan, sabi nga natin kanina, lahat tayo nagkasala at lahat tayo mamamatay. Yung kamatayan, siya yung kabayaran sa kasalanan. Ngunit, yan, dahil sa grace ng Lord, dahil mahal na mahal tayo ng Lord. Okay, so ito yung process o ito yung spiritual divine intervention na binigay niya, ginawa niya. Okay, binigay niya sa atin para tayo maligtas. Hindi grupo, hindi relihiyon, hindi sekta, hindi kawang gawa o kahit anumang mabuting gagawin mo sa ibang tao. Jesus lang. Kaya nga tayo ay Jesus lang, Bible lang. Yun. Kaya tayo nagba-Bible study. Yun. So, sige. Ito yung isa sa pinakamagandang highlights ng Roman roads. Yung Roma 5:6-11. Siguro maganda, isa-isang tagi-isang verse tayo. Sige. Tagi-isang verse. Romans 5:6 muna. Sige. Sino na po yung next? Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin, at ngayon itinuring na tayo matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. 7. Kahit sa Bible app, pwede yan. Bible app. 7. 7. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng namamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga na mamatay. 8. Ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayon, tinuri na tayo matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. 10. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayo mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kaniyang anak. At mayroon na tayo magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Last, 11. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Yun, that's the good news. Tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Sige, himay-himayin natin from Romans 5:6-11. So nalala ko nung tinuturo to ni Pastor dati, talagang gusto niyang ipaintindi sa atin na ang buti ng Panginoon. Sobrang
grabe yung pagmamahal niya sa atin, okay? So, hihimay-himay natin siya. Sapagkat, ito, Romans 5:6, sapagkat noong tayo'y mahina pa, yun, lahat tayo nga daw sabi, mahinang nilalang. Di ba? Lahat tayo mahinang nilalang. Namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Tingnan niyo yung term, namatay si Kristo sa takdang panahon. Okay? Meaning, nakaayos lahat nakaplano lahat. Okay? Kaya nga kung nakaayon lahat sa plano ng Lord, kahit ano pa man yung pinagpipray nyo, sakto lahat yan, nandun yung grasya ng Lord. Pero kapag masyado siyang maaga or masyado siyang late, di ba? Sa seasons of life, nalala niyo yung ituro ni Pastor about seasons of life. Lahat na nagmamadali, nagkakamali, sabi nga. Pero kung yan ay may go signal ng Lord, kung yan ay kaloob ng Lord, mangyayari siya. Ito, yung pagliligtas ng Lord sa tao, ng Panginoon sa tao, kung paano niya right timing ibinaba si Jesus para lahat tayo maligtas. Yun yung pumutol doon sa from Old Testament to New Testament. Yun yung pumutol doon sa curse para lahat tayo maligtas. Okay? So sabi dito sa 7 naman, mahirap mangyari ni alay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Yan. Sige, sample natin ganito. Ito, kunwari, may kapitbahay kayo na na mabuti, mabait. Di ba? Kaso, bigla-bigla na lang, hinabol siya ng saksak. Habulin siya ng saksak. So, ang ginawa niya, dahil mabuti yan, ikaw yung sasalo ng saksak, sasabihin mo doon sa taong mananaksak, ay wag mo siyang saksakin, ako na lang. Ako na lang saksakin mo, mabuting tao yan. Gagawin niyo ba yun? Gagawin niyo ba yun? Di ba? Kahit ako hindi ko gagawin yun Pero si Lord hindi kasi ganun Si Lord hindi ganun. Di ba? Mahirap ialay ni numan, sabi dito, ang kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Hindi mo itataya ang buhay mo. Tama? Pero sinabi dito, kahit na maaring may mga hasa gumawa nito, ayan nga kung kanina yung sinample natin, alang-alang sa isang taong mabuti. Pero ito, sige, baliktarin naman natin. Paano naman, kunwari, may isang tao naman na kriminal, sa inyo rin, kapitbahay nyo rin, kriminal, kunwari, hinabol siya ng mga pulis, babarilin siya. So, sabihin niyo ba doon sa pulis, ay, pulis, wag niyo siyang barilin. Ako na lang. O, di ba, mas lalong mahirap yun. Mas lalong hindi natin gagawin yun. Sa taong matuwid niya, ayaw natin ialay yung buhay natin. Sa taong kriminal pa kaya. Di ba? Pero, paano ba yung ginawa ng Lord? So, kung sa matuwid nga, ayaw natin ialay, mas lalo pa sa kriminal. Yan yung ginawa ni Jesus sa atin. Yan yung ginawa ni Jesus sa atin. Binigay niya yung buhay niya sa atin na makasalanan at masama. Amen po ba? Amen. So, hinarang ni Lord yung katawan niya na dapat tayo yung mababaril, tayo yung masasaksak para tayo magkaroon ng buhay at magbagong buhay. So, ganun yung grasya, ganun yung grace na binigay ng Lord sa atin. Okay, so kaya sa pamagitan ng kanyang dugo, 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Yan, kaya nga siya yung tumumbos sa atin. Siya yung humarang doon sa mabuti na kapitbahay nyo, pati doon sa kapitbahay nyo na kriminal. Siya yung humarang, binigyan nyo ng chance para maligtas. Kaso mabibigyan lang ng chance yun kung sisharean nyo yun. Kung sisharean natin sila. Kung iba-Bible study natin sila. Amen po ba? Amen. Di ba? So, kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, yan, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Yan. Namatay si Isang Kristo nung tayo makasalanan pa yan. Sinabi yan dito sa 8. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Tiyak na maligtas. So, ano tawag doon ulit? Tinama, yung kapitbahay natin na masama, tsaka yung kapitbahay natin mabuti, hindi natin gagawin na ialay yung buhay natin. Pero si Lord, ang Diyos, ginawa niya yung grace niya na yun para tayo siya yung magbayad nun. So, binayaran ni Jesus yung punishment na dapat para sa atin. Alala niyo yung tawag doon. Anong tawag doon? Starts with letter A. Siya yung sumalo. Siya yung nagbayad nung, Ayon! Atonement! Teka, meron ng kettle. Sino? Ay, Tama. That's atonement. So, wag natin kakalimutan yun Kasi isa yun sa talagang
pinakamabuting ginawa ng Diyos sa buhay natin. Atonement. Siya yung nagbayad ng punishment para hindi tayo. Dati galit ang Diyos sa makasalanan. Ayan yung kadugtong nito. Dati galit ang Diyos sa makasalanan. Yan lagi natin alalahanin niya na ang Diyos, galit siya sa kasalanan, pero mahal niya ang mga makasalanan. O, di ba? So, yun. Tulad nga nun, atonement. Kahit na nagkakasala na tayo, binibiyaan pa rin tayo ng grace. Diba? So, dun siya bumabalik-balik. Dati, galit ang Diyos sa kasalanan, niligtas lang tayo ng Panginoong Jesus. Yan. So, pag tinanong nyo yung mga umaattend sa inyo, yan, kunwari, yan, kila Elena. Pag tinanong nyo yung mga umaattend sa inyo sa PS nyo, so, paano kayo maliligtas? Kasi di ba dito sinabi dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Paano ka maliligtas? So ngayon, sige, matanong ko lang, lahat mo ba tayo dito ligtas na? Sino po yung mga ligtas na? Ayan, o may mga hindi nang tataas, hindi pa tayo siguradong maliligtas. So, kasi iba kasi bumabalik sa dating kaisipan na, para maligtas tayo, kailangan gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Yung iba naman, ganito, naka-experience kami ganito, hindi natin masasabi yan. Ang Lord lang nakakaalam yan. Kung paano tayo maligtas, kung ligtas ba tayo. Di ba yung shotgun na tanong, ligtas ka ba o hindi? So yung iba, biglang ganun yung sasagot sa inyo. O paano ka maliligtas? Di ba? So, pero tayo, tiyak na ligtas tayo. Bakit? Dito, sinabi dito, di ba? Ayan o. Asan yan? Tayo ngayon ay napayan. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, yan, pag tinanggap natin si Jesus bilang ating Lord God and Savior, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Okay? So, babalikan lang natin dito yung verse 10. Pag tinanong, paano mo naman nasabi na tiyak na ligtas na tayo? Siyempre, di ba, minsan, hindi natin may mga taong pilosopo pag sinisharean mo. Hindi natin masasabi yan. Si Lord lang nakakaalam niya. So, balikan niyo tong number 10. Romans 5:10. Ito, instill natin to. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Okay? At dahil dito, tiyak, ayan sinabi na naman, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Pag sinabi bang tiyak, ilang percent kaya yun? 100. Pero pag kay Lord, baka 101% or more than pa yan, 1,000 times yan. Tsaka sa Bible, ito pala, naalala ko, dahil sinasabi ni Pastor ko, sa Biblia, pag 2 beses inuulit ang isang salita, sure na sure yun. O binanggit ang isang bagay, sure na sure yun. Sa Bible, tinuturo ang katiyakan ng kaligtasan. So nakasaad po yan dito sa part na to ng Roma. Okay, kaya sinasabi ko sa inyo kanina, The Bridge, first topic about kaligtasan. Roman Roads, ikalawang topic about kaligtasan. Dito, binabanggit na tiyak na maliligtas ka. Okay, babalikan nyo yan lagi. Kaya dapat lahat ng nagpa-Bible study, lahat ng taga-Juhiya, tiyak tayo na tayo ay maliligtas. Ayan. So, sige, next po tayo. Next verse naman natin, Roma 10, chapter 10, verse 9 to 10. Chapter 9. Chapter 10. Chapter 10, verse 9. Verse 9. Na kung papahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. 10. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya. So bakit natin binabanggit yung confession sa ABC? So nalala po ba ABC? Yes, nalala ABC. Diba? Admit, believe, and confess. So bakit natin binabanggit? Kasi sabi dito, kung mananampalataya tayo ng buong puso at ikukumpisal ng ating bibig na si Jesus, ang ating Panginoon, ano daw ang mangyayari? Tayo ay maliligtas. Diba? Ulit-ulit. Sinabi dito, tiyak na maliligtas tayo.
Okay, kaya ang sarap i-discuss nitong Roman road sa mga, lalo na sa mga unbeliever. Kasi sa Bible talagang marirealize nila na, ganun pala. Yung pala talaga yung sinabi ng Lord about kaligtasan. Okay, so tiyak ang kaligtasan. So pag naniniwala ka sa puso mo, binanggit ng bibig mo na si Jesus ang iyong Panginoon, ikaw ay maliligtas. So ilang beses na natin sinabi ngayon yung maliligtas, di ba? So kaya nga, kailangan ang tao ma-expose ng ma-expose. Tiyak na maliligtas. So sige, paano naman tayo, kasi sabi dito, maniwala ka So, manampalataya. Isang part dito is pananampalataya. Saan nagagaling ang pananampalataya ng tao para maligtas? So, nasa Romans 10:17 naman yan. Baba tayo ng konti. Romans 10:17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Yun. Faith comes from hearing and hearing the words of God. Lagi nating naririnig yan. Meaning, diba, sabi dito, para tayo maligtas, kailangan natin sumampalataya kay Lord. So, paano naman tayo sasampalataya? Sumasampalataya tayo sa kapakikinig at pakikinig ng mga salita ng Diyos. At bunga ito ng pangangaral tungkol kay Jesus. Kaya tayo na Bible study. Yun. So, pag di ka nakikinig ng salita ng Diyos, ang pananampalataya, hindi siya dumadating. Kailangan ang tao patuloy na na-expose sa Word of God. Kaya nga, ginagawa natin to. Pinag-aaralan natin siya para pag tayo ay nagba-Bible study na or itinuturo natin sa mga tinuturuan natin, sa mga sinisera natin, maiintindihan nila. Kasi nga, kailangan nila ng pananampalataya. Kailangan nilang marinig to. Kailangan nilang marinig to. Okay? So, sige. Kunwari, ito sample. Kunwari, may isa sa Bible study nyo, sa Bible studyhan nyo. Nung una, kumukontra. Kasi di ba, hindi natin maaalis na may mga sarado kandado. Di ba? May mga dati ng kaisipan, kinagawian, or mga turo na nalalaman. May iba rin na talagang maraming alam sa Bible. Di ba? Maraming alam sa Bible. Kunwari, may isa kayong miyembro ng Bible study nyo na ganun. Maano siya, yung hindi siya masyadong naniniwala or ano talaga siya, na kumukontra siya. Sa paulit-ulit, kapag lagi yan na-attend sa inyo, sa paulit-ulit niyang naririnig yung salita ng Diyos na tinuturo nyo, okay, di kayo nakikipagtalo, pero kung binibigay yung verses talagang galing dito sa Bible, is mas nai-input natin sa kanila yung faith. Kasi, sabi nga natin, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya kailangan nilang makarinig ng makarinig. So, dadating yung time na lalambot yung puso nila, at the same time, isip nila, magbubukas yan, and maniniwala din yan. Okay? So, kaya kailangan marinig ng marinig. So, may naka-experience ako po sa atin ng ganun dati. Yan. Kasi ako naka-experience din ako ng ganyan. Si Papa. Tatay ko pa, di ba? So, anyway, sige. So, doon tayo sa next verse natin. Romans 3. Babalik tayo sa chapter 3, verse 24 to 25. Romans 3, verse 24 to 25. Sino na po next? Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, tinuri niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Ito tayo. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtinti siya at pinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Grabe no, talagang si Lord pa yung nagtimpi. Di ba? Buti mahaba ang pagtitimpi ng Lord. Yan, kung naalala nyo, di ba yung mula sa Israel pa lang dati yung
palabas pa lang sila ng Egypt, yung kay Moses. Grabe yung yung grace, mercy ng Lord, di ba? Ang tigas ng ulo ng mga Israelita. Actually, hanggang ngayon naman gano'n din tayo. May part pa rin tayo na pagiging parang gano'n, di ba? Pero ito nga, yung sabi dito sa Romans 3:24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sa grace ng Lord, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Kanina nga yung dun sa nabanggit na verse is regalo, di ba? Kagandahang loob. Parang gift siya sa atin. Tingnan mo, tayo na yung nagkasala, tayo pa yung binigyan ng gift. Saka makakita ng gano'n, di ba? So kung hindi natin siya na-appreciate, hindi mo ma-receive yung gusto ng Lord na maintindihan mo siya. Kaya nga binigyan din tayo ng Lord ng free will. Kaso minsan, may time na talagang hindi natin na-absorb yung mga gusto ng Lord na ipaintindi sa atin. Dahil din sa katigasan ng ulo natin. Yan. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Pero hindi niya tayo pinarusahan. Hihintayin niya si Jesus na dumating. Kaya nga di ba sabi doon sa yung binasa natin kanina? Yung binasa natin kanina. Tamang tamang pagkakataon. Ano sinabi yun? 5-6 tayo. Yung tamang timing, di ba? Yun. Kinokonekta rin tayo dito na hinintay niyang dumating si Kristo. Hindi niya tayo pinarusahan kahit sobrang makasalanan na tayo. Ngayon, noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Binigyan pa rin tayo ng chance para maligtas. At ngayon, so pag tinanggihan ng tao si Kristo, wala na magagawa ang Diyos. Tulad nga sabi natin kanina, biniyaan tayo ng free will. Okay? So yung free will na yun is para malaman din natin ano ba yung tama sa mali. Diba? So nagbigay na ang Lord ng mahabang pasensya, nagtimpi siya, sabi dito. Pero tayo na rin mismo minsan yung ayaw natin dahil sa katigasan ng ulo, ayaw nating tanggapin. So binigyan tayo ng chance. Binigyan tayo ng opportunity na bumalik sa Kanya. Amen po ba? Amen. So ito, actually, ito yung last part nito, the Romans 6:23. Sige, balikan lang natin ulit. Romans 6:23. Ano sabi sa Romans 6:23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaligtasan kay Kristo lang matatagpuan. Hindi sa relihiyon, hindi sa grupo, hindi sa sekta. Kay Jesus lang. Okay, so, sino ulit yung sigurado ng ligtas? Ayun, di ba? Dumami na, lahat na, naligtas na. Amen. Di ba? So, ganyan din. Sa Bible study nyo, tatanungin nyo ulit sila sa part na to kung sigurado na ba silang ligtas sila. Di ba? So, kanina nung intro ko, sabi ko sa inyo is dapat sa topic 1 and 2 pa lang, na-convince nyo na silang magbasa ng Bible. Okay? Kasi para mas maintindihan nila itong mga susunod pa nating babasahin or isisunod nating pag-aaralan. Hanggang umabot tayo sa part na to, since ito yung second part ng salvation, yung Roman roads, dito dapat matiyak nila, ilang beses nating binanggit yung matitiyak ang iyong kaligtasan. So, topic 1 and 2, maano silang magbasa ng Bible dahil sa The Bridge pa lang, haba-haba yun. It's all about salvation. And yun yung bridge, yun yung tulay, ito naman yung daan, yung Roman roads. Okay, so pag may di nagtaas ang kamay ulit dun sa ABC of Salvation, mag-pray kayo ulit. So madami kayong matataanan ulit along the way dun sa mga dulo ng topics about salvation prayer, ABC of Salvation. Ipag-pray nyo lang sila ipag-pray ulit, patanggapin nyo ulit ng patanggapin. Alala nyo yun, yung ginagawa rin natin, di ba, sa church, kapag tapos natin, di ba, nagpapatanggap si pastor. So, pag may hindi nagtaas, ibig sabihin, hindi niya pa totally naiintindihan yung pinag-aralan from the bridge about salvation. Ganon din dito sa Roman roads. So, patatanggapin natin sila ulit. Okay, so kasi kailangan pa ulit-ulit
hanggang sigurado na naiintindihan. Kasi ang salvation is kailangan ipaulit-ulit natin. Okay? So, tsaga-tsaga lang din. Kasi sa atin nga, may mga nagtsaga. Sabi nga ni Pastor, di ba? Sa atin din, may mga nagtsaga na mga leader natin. So, kaya tayo, magtsaga lang din tayo. Kasi, mahirap talaga. Mahirap mag-lead. Sa totoo lang, di ba? So, sila Pastor, imagine nyo na lang, di ba sila Pastor, ilan yung nililid nila. Di ba? So, paano sumakit yung ulo nila Pastor sa atin? What more pa si Lord? Lahat tayo sakit ng ulo niya, di ba? So kayo, aabot din sa point na mararamdaman nyo na rin na pag nag-lead na kayo, yung binabible sa diyan nyo is nagpapasaway. So kailangan nyo rin silang pagtsagaan. Kailangan mahabang pasensya. Sabi nga dun sa kanina, Romans, sa 3:24 ba yun? Yung nagtimpi si Lord, di ba? Kaya kayo kailangan nyo rin magtimpi. So, kaya bago natin isasalaysay lahat ng to, yung topic na ito, kailangan maaral nyo siya ng maigi. Kailangan mabalikan nyo siya ulit. Okay? Kaya nire-review natin siya ngayon. So, para at least mas maintindihan. Okay, so, may tanong po ba about sa diniscuss natin? Actually, yun lang naman po tayo ngayon. Basta po tayo doon sa topic. Yan. So, may tanong po ba? Wala naman. All good. So, clarification, violent reaction, volcanic eruption, di ba? Volcanic eruption. Okay! O sige, naiintindihan na nila. Okay, sige. Dapat po tayo didiscuss po natin yun ulit from the top. So, sino pong pauuna? Ay, patay. Hindi nga naiintindihan. Joke lang. Sige, tara. Ayan. So, sige, yun. Magandang ang tanong yun. Sabi ni Ate Jen, ano yung naging struggle natin? Bakit nahihirapan kaya tayo hanggang ngayon na makapag-umpisa ng Bible study? Pero may mga pinagpipray naman po tayo mga names. Ayan. So, tingin nyo, ano ba yung mga naging struggle nyo? Ayan, sige si Ate Rin. Andiyan ba yung mic? Ano po? Hindi nagbuong my schedule. For example, yung amin kasi di ba yung every Sunday, ayun, iba-iba yung schedule nila, hindi pa maayos. So yun yung pinagpipray namin na sana makabalik yung every Sunday namin kasi nga yung schedule nila magkakaiba. Yun yung number one na struggle namin, schedule nila. Tapos ang plano namin, kami yung susunod sa schedule nila. Kasi kahit hindi sana Sunday, magawa lang weekly. Kasi nga, syempre kapag walang Bible study, huminto, hihinto rin yung knowledge namin kung ano yung natututunan namin dito. Tapos yung every Tuesday din namin, huminto rin yun kasi nga, schedule dahil January, may mga hinahabol daw na yun, pinag-pray din namin, sana kapag magtatapos namin ng January, makapag-start ulit. Kasi nga, parang uulit-ulit kami sa umpisa. Parang yun yung plano namin. Sabi ko na lahat. Yung nabuksan nyo ng mga lahat. Paano mo topic na kayo? Yung bago lang yun? Every Tuesday, umikot na kami hanggang tapos na namin. Sila na nagtuturo. Yung every Sunday, start talaga yun. Yun yung bago. Sige. Share ko lang din. Actually, kahapon meron po akong bago nabuksan. Yun din yung problema namin kasi dapat November pa yun. Ngayon, kahapon lang namin na-start. Doon po yun sa trabaho, mga trabaho tsaka members. Schedule din. Minsan, sinasabi rin kasi nila is all about the schedule, pero ang nila doon is yung readiness. Ready na ba ako makinig dyan? Ready na ba ako mag-commit every Sunday? Di ba yung mga ganun? Since ito bago lang. Pero kasi once na na-umpisa natin, di ba? Tayo, di ba? Nung umpisa, mga first few weeks, medyo hirap pa. Pero pag naging routine mo na siya, di ba? Parang sa amin din yan sa gym. Sa umpisa, ang hirap pumunta sa gym, hirap mag-workout, ang sakit sa katawan. Pero pag naging routine mo na siya, di ba? So, minsan, yung sinasabi nilang schedule is all about readiness din. Ready na ba ako talaga dyan? Kasi sa totoo lang, siyempre, may kanya-kanyang gawa yung mga yan, may kanya-kanyang pamilya, pinagkakabala, di ba? So, might as well, kung nangyari talaga yan, gagawin natin dyan, ibabad talaga ng ibabad sila sa prayer. And follow up ng i-follow up. Diba? Kasi once na sinukuan natin sila, kasama pa rin naman sila sa tent, sa pinagpe-pray.
wala na, makakalimutan na rin nila yun. Ayun, babad pa rin natin sa prayer. Anyway, ayun. Ayun po ba? Always lang, may clarification or what? Si Ate Leila na. Sige. So, ay, sige. Ayan. Right. Ayan, alam ko po ng December, medyo busy talaga yung mga tao. Ayan, di ba may mga umuwi ng probinsya? Pwede niyo pong simulan, halimbawa yung mga pinag-pray niyo is pamilya niyo. Pwede pong doon muna kayo magsimula sa kanila. Para po yung goal po natin, kaya po tayo ma-attend ng training is para po makapagbukas tayo ng Bible study. So, ang nangyayari po, kung hindi natin mag-share sa kanila, parang ang nangyayari, hindi natin na ipapasa kung ano po yung natututunan po natin dito. So, sayang naman. Sa mangyayari pa makakalimutan mo. Like for example, nasa topic 4 na tayo, and then hindi ka pa nakapag-open ng Bible study. So, ayun po. Let's go. Isang tao lang muna po, ma'am. Kasi siyempre first time lang po eh. Pwede po ba yung isang tao lang muna po yung iba Bible study? Pwede naman, actually. So, may mga gumagawa rin sa atin ng gano'n. Eventually kasi, makapag-invite yun eh. At the same time, nakapag-practice ka rin. Oo, yun nga po. So, Habang kasi... one on one. No? Pero, syempre, wag naman natin paabutin ng 12 topics kayong dalawa. Di ba? So, mas maganda pa rin syempre. Kung, sa bagay, sabi rin naman, kung may nagtitipon ng 2 or 3 sa pangalan ko, nariyan ako. So, kung 2 kayo, nandun din si Lord, 3 na kayo. So, pero mas maganda talaga kung we encourage talaga na yan, mas marami. Kasi mas maraming spirit kayong nag-gather kay Lord. Pero maganda yan, kapag-start. Okay. Ayun si Taris. Oo, at saka habang mainit pa. Kasi doon pa yung knowledge eh. Ano kaya sa amin, na-connect na namin, kaso ang problema. So, nagkaroon sila ng problema. Mga namatayan. So, hindi nyo naging open opportunity namin. Bakit kami nakakonect? So, isip namin kung paano yung strategy kaya possible. Parang, di ba yung testimony, di ba? Eh, wala rin naman akong testimony. Kasi nga, ayoko rin magkaroon ng testimony gano'n, di ba? Kasi may namatay sa kanila. So, parang paano kaya magandang or kumbaga magandang parang may segue na yung John 8:47 gano'n. Yung nakakonect namin ng problema, yun, kung bigla namatay Yun yung napatanggap niya, di ba? Naku, sunod yan yung yung kay Lazaro, ano natin dyan? Yung funeral service, di ba? Si segue na after naman, syempre lilibig naman yun. So, connect pa rin kami. So, isip namin paano yung strategy na sa family nila. Sa ngayon kasi, syempre, hindi pa natin ito makipapasok agad. Not unless, habang mainit pa, is makakapag-funeral service tayo. Yun yung pinaka-best way nun. Tapos, kung hindi man yun, pero yun talaga yung funeral service. Kasi yun yung pinag-pray nila na masyara nila, patanggap nila yung bago mamatay. Ngayon, habang nila yung family. Sarado ang dado din, kaya hindi natin din maano. Ay. Sarado ang dado din. Yung asawa. Kapitbahay. Kapitbahay nila. Yung asawa niya. May cancer. Family. So, yun, babad pa rin sa prayer, pero I suggest, ma-follow up nyo. Kasi, nung napatanggap nyo, yung may cancer, yung namatay, nandun din sila. Nandun yung naman. family. So, isip lang namin paano namin si segue na, hindi namin, kasi kami maisip na testimony or what. Siguro, connect lang muna namin, tapos hanap kami na, date ko lang, sure po kung ano. Siguro sa problema talaga. Pero nung nagpatanggap kami, before kami magpatanggap, nag-share ng konti si Darrens about salvation, gano'n. Naman sila, hindi naman sila yung parang closed doors. Open naman sila kasi na-explain din naman namin na
dito kami for Bible lang talaga, hindi, kasi yun nga, Sagrado Cantado sila, sinabi lang, in-explain din namin na hindi for religion, change for religion, syempre, ganyan. Pero yun, open door naman, kaso yun nga, biglang namatay na ano din. Kasi nagtutuloy-tuloy na yung weekly meet namin eh. Nagko-connect na talaga, kaso nung mag-i-intro na sana kami, biglang may nangyari dun sa tatay. So parang nakita namin yung Diablo gumalaw dun sa pamilya, kaya hindi sila nakaano agad. Pero yun yung kagandahan kasi napauwi nyo agad siya. So, since nakakonect na kayo, nakapag-umpisa na kayo eh. Nakapag-umpisa na kayo. Siyempre, kung hindi ba makapag-funeral service, re-respect muna natin talaga yung time nila to mourn. And right after that, siguro kahit a few weeks after or 1 week after, ma-follow up nyo ulit. Makamusta lang. Ganun lang naman yun, kamusta po, ano, ganyan, di ba? Oo, yun, pwede. Para makakonect ka ulit, bigay kayo something, pwede yun. Tsaka, isa pa, parang ang ganda kasi nung way na yun na, naalala niyo po yung share po namin sa inyo, di ba yung prayer of salvation, yung gano'n. Parang, it is one way po para malaman natin na si ate ba or kuya, si kuya ay naka-Lord na. So para mas maintindihan po natin siya, so siguro mas maganda kung makaano natin, matuloy-tuloy natin to. Yun. So sa ngayon, since nandun sila sa downstage emotionally, best way yun. Okay, pero syempre hindi naman within this, kasi di ba nasa kaburol pa yun. So after nun, after a week or after 2, mararamdaman nyo naman yun pag open na sila ulit. Maganda ma-follow upan nyo habang nandun sila sa emotional nila. Ay, yun. And doon, if I may add, kasi syempre nagkaroon na ng connection sa kanila nga. Since kabiyas namin sila yung one thing na yung tao is willing to listen to you if you show them you care. Diba? Yung constant visit nila during the way. Di ba nakikita yung presence nila? Nakikita nila na may sympathy siya talaga to the person who is dear to them, that was lost. So, willing to listen sa kanila. So, magiging 10 names na nila ngayon, yung family members, if they know their names, no? Or from the wife, So, doon sila mag-i-start. Yun yung open door nila, no? So, pakita lang nila na ano pa rin sila. Try to visit pa rin again, siguro. If possible, lalo na doon sa funeral service. Sa interment, lalo na yung makikita. Tatatak sa isip nila yun. And then yun na yung open door nila na follow up na. Uy, kumusta kayo? Emotionally, ganyan. Tama yun, parang connected to sa sinabi ni Ate Rino, dala kayo sesto. Dala kayo biskuit. Di ba ganun? Di ba? Ay, oo, yan. Si Ate Rino. Support. Sino yung mga nandun yung pinaka-lowest time mo? Kasi, mas tayo yung happy moment nandun tayo. Pero sana yung tao yung nakatayan, nandun tayo. So yung presence siya talaga, mas maganda nga. Tama yung sinabi ni Brother Cristiano, ni Ate Rina. Amen. Amen. Pero solid talaga. Yun talaga, presence nyo. And from that, talagang continuous, matutuloy-tuloy nyo yun. Kasi may connection eh. Tsaka sabi nyo na rin, kahit saradong andado, open sila na makinig sa inyo. Tapos napatanggap nyo, babalikan nyo lang ulit yun. Diba? Pasok na yun dyan. Madali, promise yung ng Lord, basta willing ka talaga to share the gospel. Yung wisdom ng Lord, bigla magugulat ka, bumababa ng di mo inaasahan. Di ba? Yung mga hindi mo akalain masasabi mo talaga siya. Ayun. Tsaka yung opportunity, try timing, papasok. Act of kindness. At saka pagka kasi, sabi nga ni Marlon, kapag sinimulan mo na, hindi ka natakot, ano mo na, nagagawa mo na eh. Kailangan mo lang sumunod. Yun lang, kailangan mo lang sumunod. Kasi matatakot ka talaga, part yun, matatakot ka, mag-aalinlangan ka.
Pero pag sumunod ka, tutulungan ka ni Lord. Ayun yun. Amen. Totoo yan. Kasi tulad ng yan, yung pinag-aralan natin sa Roman rules kanina, di ba? Ano may isa yan sa pagsubok eh. Isa yan. Lalo na yung pag-uumpisa. Kahit sa ang bagay naman, yung pinaka-umpisa, yun yung pinaka-mahirap sa umpisa. Pinaka-mahirap. Okay? Kahit mag-diet ka, mag-workout ka, gumising ka ng maaga, di ba? Papasok ka sa bagong school, bagong trabaho, yung pinaka-umpisa, yun yung pinaka-mahirap. Di ba? Pero habang na tutuloy-tuloy nyo siya, continue siya sa the Lord is with you. Lalo na sa ganyang gawain. The Lord is with you. Yun. Okay, so meron pa po ba? Sakto, re-recta ko na ng preaching tayo. Wala ko talaga eh. Joke. Ganito ba ko sa peso? So, kung wala naman ako, ayan, sige, tara, siguro tayo na po tayo. Magpe-pray na tayo, mag-ready ng ating mga music team. Yan. So, let's pray. Okay. Father, Lord God in heaven, yes Lord, maraming salamat Lord. At muli, pinaalala mo sa amin Lord kung gaano kakabuting Panginoon. Lord, at talagang gusto mong maligtas kami. At hindi lang kami yung maliligtas. Gusto mo na i-share namin. Lord, unang-una sa mga mahal namin sa buhay, sa mga tao sa paligid namin, sa community namin. Gusto mong ipaalala sa kanila, Lord, na andito kami, gagamitin mo kaming instrument para ipahayag ang iyong good news, ang iyong gospel, ang salvation, Panginoon. Lord, ang bawat isa dito, Lord God, gawin mo matatag. Gawin mo kaming soldier, Panginoon. Nabuo ang puso, nabuo ang isip, Panginoon, para sumabak sa gera, Lord God, ng spiritual, Panginoon. Dahil, Lord, kami yung ginagamit mong kasangkapan, ipahayag ang iyong mga salita. Lord, maraming salamat sa lahat ng iyong knowledge na ipinabasa amin ng wisdom. Nawa ito'y dalhin namin, Panginoon, hanggang sa pag-uwi. At the same time, Lord, mai-practice namin, Lord. Hindi lang kahit wala kaming sinisharean ngayon, mai-practice namin, Lord, paano namin ito ilalathala, Panginoon. Kasi maraming nangangailangan ng salvation ngayon. Maraming nangangailangan, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, maraming nga anihin, pero konti ang mag-aani. Ngayon, lahat ng nandito ngayon is biniyayaan mo ng kapangyarihan mo, ng Holy Spirit mo, para maging mang-aani, Lord God, maging isda para sa iyo, Panginoon, para makakuha tayo, maka-soul win tayo, maka-disciple tayo ng maraming kaluluwa. Lord, po na ang panalangin for today at muli, Panginoon, lahat kami, Lord, natututo. By next week, topic number 5, Panginoon, ay lahat kami ulit na andito para pakinggan at matuto ulit, Lord God, about salvation. So, Lord, maraming salamat. Tinataas na namin sa inyo ang lahat. In the mightiest name of Jesus we pray. Amen! Happy